Hi guys, this is Alaya Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mayayaman ba or maano ba yung mga OFW dito sa Hong Kong? Ayan, so for today's video, medyo nagka-idea ako or halos sa kada punta ko kasi, matatanong mo talaga or malalaman mo kung may mga ipon yung mga OFW dito. So simulan natin sa kaibigan ko sa school. Parang ano na siya dito, 11 years, first timer siya, tas hanggang ngayon continue lang yung contract niya. Wala silang pera, guys. Mahirap. Alam mo yung mga OFW, sila yung walang pera, yung mga pamilya sa Pinas yung maraming pera, tas ginagastos lang. Kasi yung naging kaibigan ko, nagkautang-utang siya sa bangko kasi nga pinapagawa niya yung bahay. Ang sabi kasi sa kanya ng asawa niya is 300 lang daw yung magagastos sa bahay and okay na. Ngayon guys, sumabot na ng 700 plus yung bahay. Hindi pa din tapos. 2 kwarto lang daw yun. Kaya parang na-stress na siya. And nung pag-uwi niya, excited siya umuwi. Kasi nga halos doon na napunta lahat ng pinaghirapan niya. So excited siyang umuwi para makita kung ano nakaganda yung bahay. Pagpunta niya daw, wala daw. Na-stress daw siya. Wala pang finishing. Hollow blocks pa lang yung napatayo. Tapos yung nagastos daw malaki na. Nasa 500,000 na. Tapos ayun, pinagalitan niya daw yung gumagawa doon. Sabi niya, umuwi ako dito, tapos ito lang yung madadatnan ko, mas nag-stress pa ako dito, sabi niya ganun. Kasi yung mga asawa din sa Pinas, lalo yung mga, mga lalaki, sila wala silang anak partida. Lang sila, wala silang anak, kakatrabaho niya. Ayun, so, sinasabi ng niya, pag may nagpapadala siya, sinasabi dito na pupunta, pero iniinom pala, ginagastos ng lalaki. Tapos ngayon, nainis na siya, hindi na siya kumuha ng kontraktor sa bahay, hindi na siya kumuha ng tagagawa ng bahay, ngayon pinabayaan niya. Sabi niya, wag na yan tapusin, pagod na ako. Tapos nung sinabi niya na yun, sabi ng asawa niya, siya na lang daw gagawa, bibili na lang daw ng materyales, siya na daw gagawa sa bahay unti-untiin. Andyan naman pala, bakit nung nakaraan hindi magawa-gawa? Kaya yung mga OFW, halos karamihan dito, wala pa rin palang pera. Ayan, partida na yun siya 11 years. Mas marami pang pera yung mga first timer. Totoo yan, marami. Kasi sila, mga wala pa silang utang. May utang man sila sa Pinas, pero konti lang. Dito kasi hundreds thousand yung mga inuutang nila. And minsan, hindi lang isang bangko inuutangan ng mga yan, 2. Kaya, yung mga OFW na matatagal na dito, hindi sila mapera, guys. Ewan ko, ang lalaki na ng sahod nila, pero kulang pa din. Kasi, ang dami nga nilang pinagagastusan. And then, siguro, dahil na rin sa luho nila, hindi luho na, nagbabar sila kasi alam na nila yung mga paikot-ikot dito sa Hong Kong, kaya nag-i-enjoy na sila, parang ito na yung naging tirahan nila, and every Sunday and Saturday gumagastos talaga sila sa inuman. Ayan, tas yung iba naman is naluloko or nai-scam dito ng mga ibang Pinoy din or ibang mga lahi. Alam, nai-scam sila na yung gumagastos sa lalaki. Ayan, doon na lalo yung mga 40 plus na, punyeta. May nakita ako nung nakaraan sa Shamshoy po. Proud na proud siya sa kasama niyang Bombay. Itik tawag namin dito niyan sa mga Indiano. Proud na proud siya, guys. And then ako, natatawa na lang ako sa kanya. Ang arte-arte niya, siya siguro mga nasa 45 na, going to 50. And then yung Indiano is nasa 30 or bata pa. And matabang lalaki. Alam mo yung hinahampas-hampas yung puwitan niya sa maraming tao. Nandyan kami sa escalator, nakasunod ako sa kanila, and then proud na proud pa siya, titingin-tingin pa siya sa akin, pinagmamalaki niya pa yung itik niya diba? Alam mo, kaya sila dito, dahil sa mga kalokohan nila, nila, nagiging tigang sila, and naghahanap sila ng maanuhan dito, and naloloko sila. Meron na nga Pinay dito na nahawaan ng HIV. Ayan, dito din yun sa Shamshoy po, sa lugar ko. Taga dito yung hindi siya black, basta African people, basta yung mga maiitim na matatangkad na maiitim, ayan, nahayluan siya, nahawaan siya ng HIV. Ayan, nila dito, kakajugjuga nila dito. Ayan, so halos yung mga Pinay dito, buti pa nga yung mga bago, wala talagang alam, focus lang sila. Alam mo ginagawa ng mga bago, pupunta sa Central, magpipicture dun. Ganon ako nung ako dito, nung bago, gusto kong libutin yung buong Hong Kong. Ayan yung mga gusto ko. And then
Gustong-gusto ko lang magpicture, ayan, lalo na siya sa sa seaside banda, yung natatanaw mo yung mga buildings sa kabilang side, and ayan, yung gustong-gusto ko yan. And ngayon guys, medyo nagsawa na akong ginagawa ko, every once a month na lang ako lumalabas. Yung gagala talaga, kada magpapadala lang ako ng pera sa Central, tsaka ako pumupunta doon. Kasi sayang din yung 12-12 o di 24 din. Yung 24 na yun, makakabili na ako ng prutas tsaka tinapay nun. Ayan yung iniisip ko, kaya hindi talaga ako masyadong lumalabas. And pag napunta naman ako ng Central, natutuwa talaga ako, lalo pag may mga subscriber akong nakikita. Yung mga, Jen! Genevieve! Alaya, Jen! Gaganon, matutuwa ka talaga. And then, ewan ko kung nanonood sila sa mga vlog ko. Basta makikita, oy, Jen, pa-picture! Ganyan. Tapos sa Shamshoy po din dito sa Dragon Center, nagulat ako, sumigaw sa may escalator, Alaya, Jen! Oh my gosh! Ay! Maano ka na lang talaga sa mga subscriber mo. Kasi hindi mo naman sila makilala, pero ikaw kilala ka nila. Sila, hindi mo talaga sila makikilala. Kaya magugulat ka na lang. Kasi hindi naman Alaya Jen yung totoo kong pangalan, Genevieve. Kaya nagugulat talaga ako kapag na Alaya Jen, ibig sabihin, sa YouTube nila ako napapanood. Ayan. Alam nyo guys, mas marami pang pera yung mga bago dito. Pero depende din talaga sa tao. Nasa iyo naman kasi yan. Lalo ako, lahat talaga ng pinaghirapan ko, lahat talaga ng sakripisyo ko dito, hinahanapan ko yan ng ng bayad. Ayan. Kaya lahat ng sahod ko, kahit yung pera ko dito, hindi man siya ganun kalaki, pero nagtatabi talaga ako sa kabayan savings para sa sarili ko, and para na din in case na palayasin ako dito or at least meron. Ayan. Sabi nga ng ko, magtira daw ako ng 1 buwan na sahod at itabi ko daw muna, yun yung sabi. Pero kasi guys, ang sakit ko is shopping. So ngayon na pa shopping na naman ako, buti nga makonti lang. Ang technique ko pala guys, para makatipid ako, lalo yung mga napkin, kasi ang mahal ng napkin nila dito, lalo yung brand na Kotex ba to. Ayan, yan siya, 200 plus sa pera natin, isang pack lang. Inaantay ko yan guys, nililibot ko yung Park and Shop, Mannings, ayan, nililibot ko yan yung mga ganyan na mga shop, kasi meron silang pa-promo. Yung Park and Shop, minsan may buy one take one, yung Mannings meron din buy one take one, nakadepende sa price. And yung Park and Shop sa Dragon Center is 3rd floor, yung Mannings is 4th floor. So titignan ko muna sa kabila, baka mura doon or buy one take one, hindi mo na ako bibili. So ito guys, panggabi to na na napkin. Ayan, so 10 pieces ang isang pack. So ito, siya, nabili ko siya kasi buy one take one. Kaya hindi ako bumibili ng hindi buy one take one guys. Makikita mo sa resibo, puro yan may mga minus. Ganyan ako kakuripot. Ayan, so ito nabili ko na lang siya ng 20. So sa pera natin 140. Pag bumili ka na sa Central, lalo pag modest na brand, hindi pa ganun ka ito kasi panggabi, sakop talaga yung buong puwitan ko. Ayan, so ito 28 cm, and then na din, mura na siya sa pera natin, 140. Ayan, mura na siya. And then ito buy one take one to. Ito meron pa ako dito. Buy one take one din to. Ayan, hindi talaga ako bumibili na hindi buy one take one guys. Ito naman, nabili ko din siya ng 20 dollar. Mura din yan. And then eto. Buy one take one din. Parang ata to, 21. Ayan. So, ganun ako pag bumibili. And yung panty liner ko, galing pa tong Pinas. 5 months na ako dito. So, tatlo tong dala ko, 3. So, naubos ko na yung 2. Ito na lang natira. So, mahal ng panty liner nila dito, guys. Hindi naman ako nagpa-panty liner kapag dito ako sa loob ng bahay or aalis. Kasi wala naman, malinis yung panty ko. Naamoy ko pa ngayon pagka, tanggal ko niyan sa gabi. So, depende talaga. Pagka may anak ka na siguro, may asawa ka dati, ayan, talaga. Kasi yung kaibigan ko, nagsusuot talaga siya. Siguro nasanay na din sila na nagsusuot kasi ako hindi eh. Kaya eto, technique ko kasi dyan, tinuro sa akin ng ate ko para daw hindi daw magkaroon ng, 'di ba, may white cell yan. Na para daw na chika na ako dito. Para daw hindi magkalat yan sa panty mo.
tanggalin mo na siya, sa loob pa lang siya, tanggalin mo na siya. So, ganyan yung ginagawa ko dati, tinatanggal ko. Pero may nabasa ako, or napanood ako, na bawal nga daw tanggalin yan sa loob. Sabi kasi ng ate ko, tanggalin daw. So, pinapasok ko yung kamay ko sa loob, tinatanggal ko. Malinis talaga siya, wala kang makikitang ano sa buong araw, wala, malinis yung panty ko. Ayan, so, kasi ganun yung ate ko, ganyan yung ginagawa niya. Pero may nabasa ako and may napanood ako na bawal nga yan. Magkukusa naman daw yan na lalabas, yung cell, yung white cell. Kaya hindi ko na siya tinatanggal ngayon. Pero hindi naman siya masyadong marami. And ayoko din na ng panty liner kasi magkaka-UTI. And wala namang amoy yan. Kapag walang nagchuchorba sa'yo, walang amoy yan. Ayan. Tsaka, pag hindi naman iba-ibang tao siguro yung pumapasok dyan sa mo, hindi rin mag-aamoy yan. Nag-aamoy lang naman kasi yan, nai-infection, lalo pagka may sakit yung chumuchorba sa'yo, merong tulo, or meron silang infection, STD, tawag dyan. Doon nagkakaamoy ka din kasi pag iba-iba, ayun nga sabi nila, pag padami ng padami, padumi ng padumi, ayan. So, nachika na tayo about dyan. And then, etong isa sa Mannings, buy one, take one din to, parang 17 Hong Kong dollar. Ayan, panggabi din to. Ayan yung mga ginagamit ko, guys. Napakamura niyan. Ganun ako kakuripot. And then, bumili ako ng mga hand cream, kasi nga, ito, lotion, sa Mannings ko binili. Ayan, 25 Hong Kong dollar. Dito, sakit ko talaga mag-shopping. Ito talaga yung ko. And ito, Nivea Soft. Ayan. And then, hand cream uli. Diyan ako magaling sa hand cream. Hand cream uli. Ayan. And then, ito, lip balm. Meron ako dun sa taas, Nivea na brand, pero dinagdagan ko. And nanunuyo yung balat ko, kumakati yung mga ko, dahil sa mainit na tubig siguro to. Ito yung nililigo ko, tsaka hinuhugas ko. Ayan. So, kahit pa paano naman, okay pa naman tayo. And, yung winter lang talaga ngayon, yung panahon, okay na ako sa mainit dito pa yung winter na to. Ayan. So, ayun lang guys. Mas madami pa rin talagang pera yung mga baguhan. Ayan. Yung mga luma, yan sila yung mga baon sa utang, nai-stress, ayan. Kasi, nagtatanga-tangahan din sila. Pagka may nangutang sa inyo, red flag agad yan, wag na. Pagka may kaibigan ako, may utang sa akin na 25 Hong Kong dollar, tas ngayon hindi niya na maalala-alala. Ako guys, pag utang-utang talaga. So, sa akin, hindi na yung makakaulit. Ganun ako. Tsaka, pag ako, nag-o-offer kasi ako, tanga-tanga din. Ayan, halimbawa, gusto niya kumain ng milk tea or uminom ng milk tea, and kasama namin yung isang kong kaibigan, gusto niya din ng milk tea, kaso walang pambili tong isa, so nag-offer ako, pinaswipe ko yung octopus ko. Sabi ko, sige, sa sahod mo na lang bayaran. Tapos nung siningil ko ng sahod niya, wala na daw siyang pera. And then ngayon, parang wala na, hindi ko na siningil, pero hindi na siya makakaulit. Ganun lang yun. And maliit lang, halaga lang naman yun. Pero guys, yung iba kasi malalaki, pinapagamit nila yung pangalan nila sa bangko, na kumukuha ng pera, and then pag umalis na yung kumuha ng pera, sila na nagbabayad. Kaya ganun yung nangyayari. Kaya kayo, wag talaga kayong magpapaloko, wag kayong magpapautang, kasi isa yan sa mga dahilan na sisira yung pagkakaibigan, and especially ikaw yung kawawa. Kasi